Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat or hapon sa araw na ito. Tayo ngayon ay magba-Bible study. Pero bago yan, manalangin muna tayo para guide tayo ng ating Panginoon sa ating itatapik sa araw na ito. Tayo mo ko, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, na ikaw ang maparangalan, ikaw may taas sa aming buhay. Una-una, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Hindi man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ng Jesus' name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo at kalakasan, sa blessing, Panginoon, at sa aking paghahayag ng iyong salita, Lord. Langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. In Jesus' name, hallelujah. Looban mo po ako ng knowledge, wisdom, divine authority, discernment. At patuloy kang kumilos sa kalagitnaan. Happy mo po, Panginoon, ng iyong mga anak na nahihirapan sa kanilang sitwasyon, na kanilang buhay, Panginoon. Dahil ikaw nga po, Lord God, ang kapayapaan at pag-asa sa mundo na ito, Panginoon. Kaya sa araw na ito, sa bawat makakakinig ng iyong salita, na ikaw ang kumilos sa kanila, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo ngayon, dadako ngayon sa ating gawain. Ang ating pag-aaralan, ang topic natin is mga pagsubok. Sabi dito sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi sa salita dito ng Panginoon, kung tayo ay nakaharanas ng mga pagsubok, problema sa ating buhay, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon sa ating buhay. At lumapit po tayo sa Kanya, ibigay po natin yung buhay natin sa Diyos. Sabi nga dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kapatid, ikaw ba'y nahihirapan na sa mga pagsubok na nararanasan mo sa mundo na ito? Pagod ka na lagi kang nasasaktan, lagi kang na broken heart, lagi kang nawawalan ng pag-asa, dahil ang Diyos lang ang ating pag-asa. Ano mang bigat na nararanasan mong pagsubok sa mundo na ito, parang bigat ka na. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Ang lahat ng bigat na nararanasan mo, papasanin ng Panginoon niya. Siyang bubuhat ng bigat nararanasan mo. Kaya nga, kailangan tayong lumapit sa Panginoon. Kailangan natin na magkaroon tayo sa Kanya ng tunay na relasyon. Kaya kapatid, kapag nabibigatan ka na, lapit ka lang sa Panginoon at bibigyan ka niya ng kapahingahan. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, suko na ako, Panginoon. Lord, ikaw na ang kumilos. Ibigay mo lahat sa Kanya. Ano mang bigat na nararanasan mo, ibigay mo sa Diyos. Iluhod mo sa Panginoon, iyak mo sa Panginoon. Dahil lahat ng hirap na naranasan natin ay kayang pawiin ng Panginoon. Kaya niyang bigyan ng kagalakan ng puso mo kapag ikay lumalapit. Minsan, sa mga pagsubok, tayo tinitest ng Panginoon kung gaano katatag ang pananampalataya natin sa Kanya. Tayo ba susuko o hinto na sa pananampalataya sa Panginoon? Amen po ba? Una, kapahingahan. Kapag bigat ka na sa mga nararanasan mo, kapatid, ang kapahingahan mo ang ating Panginoon. Una-una, pagsubok na nararanasan natin. Lahat ng pagsubok dadaan tayo. Tinitesting tayo ng Panginoon kung gaano katatag ang pananampalataya natin sa Kanya. Sa mga pagsubok, ang pagsubok na yan, dadaan lang yan. Lilipas. At lumapit ka sa Panginoon ng mga pagsubok mo yan. Makakaya mo yan. Walang pagsubok na hindi natin nakaya kung kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Sa bawat pagsubok nararanasan natin, kapatid, kapit ka lang Panginoon. Kapit ka lang sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa ating buhay. Kaya pagsubok na yan, dadaan lang yan. Lilipas. Parang bagyo, lilipas. Dadaan lang ang pagsubok. Kaya sabi nga ng Panginoon, ang nanatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen po ba? Number 2,
kawalan ng pag-asa. Di ba po, kapag tayo may mga pagsubok, kawalan ng pag-asa. Pero sa Diyos may pag-asa. Lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin, kapag lumapit tayo sa Diyos, may pag-asa, may kapayapaan, may pag-ibig. Kasi minahal tayo ng Diyos. Hinahanap tayo ng Panginoon. Kaya nagkakaroon ng mga pagsubok para lumapit tayo sa Panginoon. Para mahalin natin ang Panginoon. Kilalanin natin ang Panginoon. The more nagkakaroon tayo ng pagsubok, the more tayong lumapit sa Panginoon. Minsan tinetesting ng Panginoon yung faith natin sa Kanya. Yung faith natin kung talagang tunay ba o susuko ba tayo sa pagsubok. Dinadalisay tayo sa apoy. Kung tunay ba o ginto. Tunay ba o dalisay ba ang ating relasyon sa Panginoon. Kapatid, wala ka man pag-asa dito sa mundo na ito, pero sa Diyos may pag-asa. Kung hindi ka man sinagot ng minamahal mo, kung iniwan ka man ng minamahal mo, pero sa Diyos may pag-asa, may pag-ibig. Dahil ang Diyos kailanman hindi nang iiwan. Amen po ba? Mabigat na pasanin. Di ba po kapag tayo, bigat na ang ating pasanin sa buhay. Wala po tayo ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Kapatid, iiyak mo lahat ng mga bigat na nararanasan mo sa puso mo, sa isip mo. Ibigay mo sa Diyos. Ibigay mo lahat, isuko mo sa Panginoon. Kasi ang Diyos, nakikita niya tayo sa ating mga pagluha. Bilang niya ang ating mga buhok. Bilang niya ang ating pagluha. Amen? Amen po ba? Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, yung bigat na naranasan mo, bibigyan niya ng kapahingahan ng Panginoon. Bibigyan niya ng kagalakan ng puso mo. Amen po ba? Di ba po, next po, pagpapakamatay, di ba po, kapag ang tao, mga nakikita mo na ngayon, pag sobra ng nade-depress sila, nagpapakamatay na sa mga pagsubok nila, hindi nila nakakayanan, nagpapakamatay sila. Kapatid, ang Diyos nariyan, tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos nakikita niya tayo sa mga sitwasyon na buhay nararanasan natin. Kapatid, lapit ka lang sa Panginoon. Hindi solusyon ng pagpapakamatay. Amen po ba? Di ba marami po ngayon ng mga kabataan na mga pag hindi nila makaya, suicide. Amen po ba? Kasi wala yung relasyon nila sa Diyos. Kaya kapatid, maging matatag ka ng pananampalataya mo sa Panginoon. Ulitin ko lang po pagsubok, pagkawala ng pag-asa, yan po nararanasan ng mga bigat na nararanasan sa mundo na ito. Pagsubok, kawalan ng pag-asa, mabigat na pasanib, pagpapakamatay. Kapag hindi nakakaya ng isang tao, nangyayari to. Pero kapatid, manampalataya ka. Panghawakan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal ng Diyos sa Kanyang pag-ibig. Kaya kapatid, huwag kang magpakamatay. Kasi ang taong nagpakamatay is kasalanan po yun. Hindi nakakarating sa langit ang nagpapakamatay. Amen po ba? Dahil ang Diyos nang ang nagkikitil ng ating buhay. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Dumadaan ka man sa pagsubok, ang Panginoon nandyan pa rin sa ating buhay. Amen po ba? Number 2, lumapit sa Diyos. Paano ba po tayo lumapit sa Panginoon? Sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi nga sa Jeremiah 33 verse 3, kung nananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapakita ko ang mga bagay na dakilan na hindi mo pa nalalaman. Kapag tayo nananalangin, tinutugon ang ating panalangin. Alam mo lang, hindi ka dinidinig ng Panginoon, pero naririnig ka niya kasi meron kang pananampalataya sa Panginoon. Kapag meron tayong pananampalataya sa Panginoon, naririnig tayo ng Diyos. Yung ating mga panaghoy. Naririnig ng Diyos ang bawat hinain mo.
Nakikita niya ang pagluha mo. Kaya napakabuti ng Panginoon. Tinutugon ng ating mga panalangin. Sabi nga, Jeremiah 33 verse 3, ulitin ko lang, kung nananalangin ka sa akin, tutugunin kita at papakita ko mga bagay na dakila, na mahiwaga, na hindi mo pa nalalaman. Nananalangin ka pero gumagawa na pala ang Diyos, kumikilos na pala ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Kasi mahal tayo ng Diyos. Ang bawat tumatawag sa Panginoon ay kilala niya. Amen po ba? Kaya kapatid, huwag kang manahang lumapit. Pagsubok na naranasan mo, lumapit ka lang sa Panginoon, manalangin ka sa Kanya. Next po, Awit 54 verse 2. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Awit 54. Wait po, hanapin natin ha. Awit 54. verse 2. Anong sabi po sa Awit 54 verse 2? Note nyo po yan para magbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Sabi dito sa Awit 54 verse 2, dinggin mo o Yahweh ang aking panalangin, iyong ngang pakinggan ang aking mga daing. Amen. Dinidinggin ng ating Panginoon ang ating mga panalangin at daing. Kapatid, sa Kanya ka dumaing. Lahat ng nararanasan mo sa mundo na ito, sa Kanya ka dumaing. Sa Kanya ka manalangin. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Alam niya ang sitwasyon ng buhay mo. Alam niya ang nararanasan mo. Walang pagsubok na hindi natin nakakaya. Dahil ang Diyos ay kasama natin sa bawat pagsubok na dinadaanan natin, sa bawat pagsubok na dumadaan sa atin. Alam ng Diyos yan. Kaya kapatid, magpatuloy ka lang, huwag kang susuko, huwag kang bibitiw sa pananalangin. At diringgin din ng Panginoon ang iyong panalangin. May perfect time ang pananalangin. Kung hindi man na-answer prayer ang panalangin mo, darating ang time ibibigay ng Diyos yung panalangin mo. Kapag hindi pa binibigay ng Diyos, hindi will ng Lord yun. Pero kapag will na ng Lord, ibibigay niya para sa iyo. Kaya kapatid, huwag kang manawang manalangin sa ating Panginoon. Next po, Mateo 11, verse 29 hanggang 30. Punta po tayo sa Matthew. Matthew chapter 11, 29. Hanapin po natin ha. Mateo 29 verse Mateo 11:29 po tayo ha. 11:29. Wait lang po, hanapin natin. Kaya magpatuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Huwag po tayong manawang manalangin sa ating Panginoon. Sabi dito sa Mateo 11:29. Sabi dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang kalooban. Makakatagpo kayo sa akin kapahingahan. Amen. Pasanin natin yung pamatok ng Panginoon. Amen po ba? Kaya maagaang dalhin yung kumbaga yung relasyon natin sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos, wag natin baliwalain. Ano mang nararanasan mo pagsubok, bibigyan ka ng Lord ng kapahingahan. Bibigyan ka ng Lord ng kalakasan. Ang panghihina mong spiritual, physical man, mahina man, pero kapag lumapit ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng kagaangan. Amen po ba? Sabi dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang kalooban. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Amen. Kapag tayo nasa Diyos, makakatagpo tayo sa Kanya ng kapayapaan, kapahingahan. Siya ang magbibigay sa atin ng kagaangan. Lahat ng bigat na nararanasan natin sa mundo na ito, lahat ng bigat ay kayang pawiin ng Panginoon ng kagaangan.
Kapag lumapit ka sa Diyos, kapag sinuko mo yung buhay mo sa Diyos, kapag lumapit at nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, hindi Kanya kailanman iiwan ng ating Panginoon at pababayaan. Amen po ba? Dahil napakadakila ng ating Diyos na nilalapitan. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Amen. Kapag tayo lalapit sa Diyos, gumagaang ang ating pakiramdam. Kapag kinakausap natin ang Panginoon, gumagaang ang ating pakiramdam kasi mahal tayo ng Diyos. Ang bawat lumalapit sa Kanya at naghahanap, minamahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nais ng Panginoon sa atin ay tayo magbalik loob sa Kanya. Tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Bago man lang dumating ang Panginoon, nais ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Ayaw niya maiwan. Kaya dumarating tayo sa mga pagsubok para lumapit tayo sa Panginoon. At siya ay magbibigay sa iyo ng kapahingahan, kagaangan, kalakasan, kalungkutan. Papalitan niya ng kapayapaan, galak sa puso. Amen po ba? Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Lahat ng nating nararanasan at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kaya kapatid, anumang bigat na nararanasan mo sa mundo na ito, ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago, nagkukulang. Ang Panginoon ay hindi kailanman nagbabago at nagkukulang sa atin. Minamahal tayo ng ating Diyos. Tayong lahat, anumang pagsubok na nararanasan mo. Minsan tayo kasi ay lumalayo sa Diyos. Kapag tayo lumalayo sa Diyos, the more tayo nabibigyan ng pagsubok. Kasi gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Kapag tayo nagkakaroon ng pagsubok, di ba po lumalapit tayo sa Diyos? Pag hindi na natin kaya, isinusuko natin sa Diyos. Tutulungan mo ko. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng kagalingan, ng pag-ibig, mga kabigatan. Siya nagbibigay ng kagaangan sa ating buhay kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Ang nais ng Diyos sa atin na tayo lumapit. Minsan tinatapik tayo ng Panginoon para magbalik loob sa Diyos. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Ano mang kapatid na pagsubok nararanasan mo, lumapit ka lang sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon. Ano mang pagsubok na nararanasan mo, kapatid, wala kang ibang tatawagin kundi ang Panginoon sa iyong buhay. Sa ating buhay, wala po tayong ibang tatawagin. At sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ito ay nais ng Diyos para sa atin. Mahal tayo ng ating Panginoon. Dumadaan ka man sa pagsubok, pero maging matibay ka. Maging malakas ka sa Panginoon. Kapit ka lang. Ang Diyos ay nariyan. Nagaantay lang na lumapit tayo sa ating Panginoon. Nagaantay lang ang Panginoon para tayo lumapit sa Kanya at magkaroon ng relasyon. Kasi minamahal tayo ng Panginoon. Yun lang po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo po yung tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Panginoon, Ikaw po ang siyang pumilo sa kalagitnaan. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa sa bawat anak mo, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ng Jesus name. Salamat, Lord God, sa mensahe mo sa araw na ito. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan na pinapahiram mo sa amin, Panginoon. Ang nais mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon, at patuloy ka namin hanapin, Panginoon. At wala po kaming ibang lalapitan kundi ikaw lamang, Panginoon. Anumang bigat na nararanasan namin, pagsubok, Panginoon, Lord, yakapin mo kami. Yakapin mo kami, Panginoon, at hindi kami humiwalay sa iyong presensya, Panginoon. Jesus na maliliyak. At kung sino man, Lord God, ang mga nakakaranas ng kabigatan ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng galak
sa kanilang puso, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapahingahan sa bigat na nararanasan nilang pagsubok sa mundo na ito, Panginoon. Pero Lord, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Panginoon, kapangyarihan mo na, Lord, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Patuloy mo silang yakapin, Lord, kung gaano mo sila minamahal, Panginoon. At bigyan mo sila ng kalakasan at pananampalataya, Panginoon. Yakapin mo sila, Lord, at iparanas ang kapangyarihan mo. Na nariyan ka na hindi ka nang iwan, nang hindi ka nagpabaya sa bawat anak mo, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon, at muling magbalik loob sa iyo, Panginoon, ang iyong mga anak. Sa araw na ito, Panginoon, puspusan mo sila, Lord, ang banal na Espiritu mo, Panginoon, Jesus na Madalena, kapangyarihan mo ang siyang dumaloy, Panginoon. Yakapin mo po ang bawat anak mo, Panginoon. Ang mga sugatang puso, Panginoon, bigyan mo ng kagalakan, kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapahingahan sa mga bigat na nararanasan nila, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay ng kagaangan sa bawat anak mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito. Tunay ka nga, O Diyos, na makapangyarihan na nagbibigay ng pag-ibig sa bawat anak mo nang mahanap sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name, Amen. Salamat po. Patuloy lang po kayo lumapit sa Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. God bless po sa inyo lahat.